Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. We are now more conscious as a people and strategic in heightening our aerial and maritime domain awareness. We are continuing to strengthen our defensive posture, both through developing self-reliance and through partnerships with like-minded states. Ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip natin lamang. Ito ay atin. At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talaga namang pinalakpakan sa kanyang naging sona noong nakaraang linggo. Kaugnay pa din ito ng mas lalo pang umiinit na tensyon sa South China Sea na kinasasangkutan ng China, Pilipinas at iba pang mga bansa na nakapalibot dito. Marami sa ating mga barko ang gawa sa ibang mga bansa o di kaya binili natin at pinaglumaan ng ibang mga bansa. Ayon sa mga eksperto noon, mas maigi umano na magkaroon ng Pilipinas ng sarili nitong paggawa ng barko nang sa ganun ay hindi tayo masyadong nakasandal sa ibang mga bansa para sa ating mga barko at iba pang mga kagamitang pangdigma. Dapat umanong magkaroon ng sariling paggawa ng barko ang Pilipinas bilang ang ating bansa ay napapalibutan ng karagatan. Dapat ani ay mayroong mga barkong ginagamit ang militar na gawang Pinoy, partikular na yung galing Cebu o sa Subic. Ito'y upang matiyak ang kakayanan ng militar ng bansa para mabantayan ang kaligtasan at seguridad ng Pilipinas at ng mga karagatang sakop ng teritoryo nito upang maiwasan ang pamimirata, terorismo at pangaangkin ng ibang mga bansa. Hindi umano habang buhay dapat tayong umasa sa mga barkong mula sa ibang mga bansa. Sa totoo lang ay may kakayanan naman talaga ang ating bansa na makagawa ng isang barko subalit maaaring walang sapat na pondo ang ating gobyerno upang tustusan ang gastusin nito. Pero ang mga pahayag na ito ay tila isa-isa nang nagkakatotoo dahil sa bagong Pinoy-made attack na gamit ng ating mga sundalo na purely Pinoy-made. Napapanatili ng ating mga sundalo ang kanilang presensya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatrolya at ilan nga sa mga ginagamit na bangka ng ating Philippine Navy para magpatrolya ay ang Multi-Purpose Attack Craft o MPAC na binuo ng PROMEC Corporation. The MPAC is a multi-purpose craft that was built and designed together with the Philippine Navy. The MPAC fits a very unique role in that it can punch way above its weight. Taong 2006 nang simulang i-conceptualize ang isang MPAC na nagagamit na ang mga ito ngayon sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea na may bilis na 45 knots. Sa ibabaw naman ito ay may 50 caliber machine gun at kaya nitong magkarga ng hanggang 16 na mga sundalo o crew. Kahit na may kaliitan lamang ang sakyang ito ay kayang-kaya nitong magmaniobra kahit sa mga makikipot na bahagi ng ating arkipelago. Kung pag-uusapan naman ang presyo ay hamak na mas mura at mas matibay ang mga MPAC kaysa sa ibang mga sea vessels. Ayon sa grupo, patuloy silang gagawa ng Pinoy-made attack ships para sa bansa. Similar vessels in other countries supply in the vicinity of maybe $6 to $10 million, depending on the exact outfit and armament and ballistic protections. The budget was never sufficient for them. And so our company, together with partners and together with the Navy, we decided to take the challenge and fit into a smaller budget at that time and create a vessel that was in some way superior to the
options that they were looking at the time. Our group is extremely proud of the work that we've done. Of course, the Navy had a big portion in the capabilities and the design. We also have international partners who assist us and give us best practices together with local experts who can provide the support. Sa kasalukuyan ay nasa 12 ng mga MPAC ang nagagawa sa ating bansa at ang lahat ng mga ito ay 100% gawang Pinoy. Sa bawat taon ay mas pinag-iisipan pa ng korporasyon kung paano nilang mas pagagandahin ang bawat modelo. Sa ngayon ay mayroon silang 4 na modelo. Ito ay ang Mark 1, 2, 3 at 4. Ang naturang korporasyon na gumawa ng mga attack craft ay 70 taon ng katuwang ng Philippine Navy sa pagde-develop ng mga sea vessels natin at iba pang mga armas pangdagat. Ang shipyard ng naturang korporasyon ay matatagpuan sa Subic sa Zambales. Ang kanilang mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng mga ito ay mula lamang sa Pilipinas, subalit hindi sila nagbigay ng partikular na lugar o kumpanya kung saan sila kumukuha ng kanilang mga hilaw na materyales. Kahit na may mga international corporation ang umaalalay sa paggawa ng mga ito, mas nagiging malaki pa din ang parte ng mga local engineers natin sa pagkonsepto sa mga naturang sea vessels. Bukod sa mga MPAC na kasalukuyan ang nagagamit ng ating Philippine Navy, ang parehong korporasyon ay bumuo o nakagawa na din ng nasa 1,000 mga bangka para sa ating Philippine National Police, para sa Philippine Coast Guard at sa iba pang mga sangay ng ating hukbong sandatahang lakas. Kaya naman masasabi na dekalidad ang mga ginagawa nilang mga units. Bukod sa pagpapatrolya, ang mga MPAC ay maaari ding gamitin sa mga water search and rescue operations, gaya na lamang noong nakarang bagyong Karina at pagbahang dala ng habagat. Ang mga MPAC ay ilan lamang sa mga ginamit ng ating mga otoridad sa pag-rescue ng ating mga binahang kababayan lalo na sa Metro Manila at Bulacan. Dahil na din dito, mas makakamura ang ating gobyerno sa ating mga armas dahil imbes na mag-i-import tayo mula sa ibang mga bansa, ay tayo na lamang ang gagawa ng sarili nating mga barko. Kung ikukumpara kasi sa mga parehong unit na meron ng ibang mga bansa, nasa milyong-milyong piso ang menos natin kung gagawa tayo ng sarili nating unit na pareho lang din naman ang kakayanan sa mga unit ng ibang mga bansa. Di hamak na mas nakakatipid tayo at masisiguro nating bago ang ating mga sea vessels. Alam nyo ba na meron na rin tayong isang sasakyang pangdagat na may water cannon na rin? Subalit hindi ito gawang Pinoy. Dito na papasok ang bagong floating asset ng Pilipinas. Isang ocean tugboat na maaaring sumaklolo sa ating mga barko sa oras na muli tayong bayuhin ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang barko na ito ay in-order ng isang ahensya ng ating gobyerno. Tulad ng sa China, meron ding water cannon ng naturang bagong tugboat ng Pilipinas na maaaring ipanglaban sa apoy. Malakas din ang water cannon nito, oil spill prevention at maaari din itong gamitin sa paglalagay ng mga buya upang markahan ang ating teritoryo. Kasama ito sa proposal ng Pilipinas sa isa pa nating ahensya ng gobyerno. Ang barko na ito ay magbibigay ng mas malakas na kakayanan sa ating mga sundalo at tauhan na magbabantay at maghatid ng supply sa West Philippine Sea. Bukod sa patrol vessel ng BIFAR, pati na rin ang isang steel hull na fishing vessel ay ginagawa na rin para may maasahan ng ating mga mangingisdang Pilipino. Hindi man ganoon kalakas sa mga bagong floating asset ng Philippine Coast Guard, tiyak na malaki pa rin ang tulong nito lalo na sa ating mga tauhan na nagbabantay sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng ating karagatan. Pero sigurado na hindi pa din magpapadaig ang China at tiyak na maglalabas na naman sila ng kung anumang sandata na ipangtatapat nila sa ating bagong barko. Subalit una nang sinabi ng maraming mga eksperto na hindi gaganti ang Pilipinas sa ginagawang tila panghaharas ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa ilang analyst, hindi masasabing armed attack ang paggamit ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas, kaya hindi ito sapat na dahilan para ipatupad ang Mutual Defense Treaty ng bansa sa US. Para sa ilan, hinihintay umano ng Pilipinas na may magbuwis pa ng buhay mula sa ating mga tauhan bago tayo umaksyon. Ayon din sa ating hukbong sandatahang lakas, hindi umano sapat ang water cannon para maglunsad tayo ng pag-atake. Mas magiging malala lamang umano ang sitwasyon kung sakaling tayo ay gumanti ng pisikal. Mas mabisa pa rin umano na sundin kung ano ang nasasad sa international law, pero ang China walang balak na sundin ito. Para sa Pilipinas, mas maigi umano na idaan sa mas maayos na paraan ang ating gagawing pag-atake sa China nang hindi nangangailangan ng dahas at pagkasawi.